Okay, hello Taurus. Welcome back sa Happy Angel Reading. Please support Happy Angel Reading by subscribing po and tap the notifications bell na rin. At pa-like and hype na rin po. Ayan. So, Taurus, kung nandito ka, no? Alam ko marami ka rin pinagdadaanan, mga taong sinubukan ka. Ayan yung sinubukan kang ibagsak, siraan ka, siraan ang mga pangalan mo, at nag-iinggit sa mga blessing na pinaghihirapan mo. So, bilang isang earthly sign, kilala kang tahimik, pasensyoso, at masipag. So, hindi ka basta-basta lumalaban o gumagawa ng eksena. Natin ang ating sounds. Pero tandaan mo, ang pagiging tahimik mo ay hindi ibig sabihin ay nakakalimutan ng universe ang mga ginagawa nila sa'yo, no? So, sa kapirasong reading na to, titingnan natin kung sa baraha kung ano nga bang eksaktong bumalik na karma, no? Sa mga taong nanakit, no? Nanira at nainggit sa'yo. Hindi natin ito ginagawa para magtanim ng galit, kundi para makuha mo ang hustisya at peace of mind na nararapat sa'yo. So, umupo ka dyan ng maayos, sit back and relax. Ayan. So, alamin natin ang mensahe ng tadhana para sa'yo. And baka makakuha tayo ng specific sign ng taong talagang nagpasakit ng dibdib mo. No? Whether your persons, yung ex mo, whether ang pamilya mo, whether ang kaibigan mo, no? O kung sino mang tao na makikita natin kasi gagamit tayo ng karma card. No? So, okay. Ayan, sana po napanood nyo na yung ating ibang mga mga ibang in-upload. Napakaganda po, very exciting. Anytime na makita nyo ang video na yan, para sa inyo po yan. Okay, I guess this is 5 cards. So ito, nakadivide ang karma card sa tatlo, no? So isang planet, sign, at saka yung house nyo. Kuwanan tayo sa ilalim. Nakadivide siya sa tatlong card. Medyo matrabaho to. So let's begin po. Ayan, so magsimula tayo dito sa unang card, no? Ang Seven of Wands in reverse. So ang pagbagsak ng kanilang paglaban sa iyo. Nung ginagawan kanila ng kwento, nainggit sila sa mga natatamo mo. So akala nila napakalakas nila rito. Nagmamarunong sila, nakatayo sa itaas kasi naka-reverse siya, no? Ang Seven of Swords. Pakaramdam nila yung parang kaya kanilang itumba rito no? Pero tingnan mo ang card na to ngayon, nakalubog, no? Baliktad at napapagod na. Because ang Seven of Wands dito is reverse, kaya sabihin natin malinaw na simbolo ng pagod na silang lumaban sa'yo. So ubos na ang energy nila sa pagpapanatili ng plastic na imahen nila sa harap ng ibang tao, no? So nare-realize din nila na kahit anong paninira ang gawin nila laban sa'yo, hindi ka pa rin bumabagsak. Bakit? No? Dahil matibay ang pundasyon mo. Kaya ngayon, ang karma nila ay ang mismong ito mismo ang pagkadapa nila. Ayun. Ito yung pagkadapa nila sa sarili nilang mga salita. So nawawalan na sila ng kakayahang ipaglaban ang mga kasinungalingan nila. So ang mga taong dating kakampi nila, isa-isa na ring nakakahalata na ginagamit din sila. Nakakalata na at napapagod na dahil nga sa toxicity nila, no? So kung makikita mo rito, sumunod na lumabas ang Knight of Swords. Ito yung mabilis na magulong pag-shift ng sitwasyon, yung pagbaliktad ng sitwasyon, no? Ang Knight of Swords. Kapag pinag-uusapan natin ang karma at ang taong naging dahilan ng sakit ng ulo mo, ang Knight of Swords ay sabihin natin ay mabilis. At parang padalos-dalos.
Kung nakikita mong actions niya, oh, biglaan ang mga problema din na dumadating sa kanila, no? Makikita mo dito, kapag ngayon mismo ang mga universe ang nagpapadala ng magulong sitwasyon sa buhay nila, no? Kung dati ay pasimple at patago silang nang gagago sa iyo o nang iinggit, ngayon mismo ang universe ang gumagante. Mismo ang universe ang nagpapadala ng magulo sa buhay nila. Biglaan ang mga problema at dumarating sa kanila rin, no? Mga usapan sa pera, trabaho o sarili nilang relasyon. Ito yung bigla na lang sasabog ng walang babala. So karma is coming at them at full speed, napakabilis, no? Pag pinag-usapan natin din ng karma, talagang ano, no? Mabilis din umaksyon. Ibig sabihin, nagiging dahilan din ng sakit ng ulo. Because ang Knight of Swords, ito yung mabilis, maras at hindi na iwasang komprontasyon ang Knight of Swords, no? Baga, napaka full speed. Ang Knight of Swords din kasi ito yung nagpapakita na ang mismong bibig at padalos-dalos na action nila ang bumabalik sa kanila ngayon. Yung paninira na sinasabi nila tungkol sa'yo, may ibang taong humaharap sa kanila ngayon, no, para maningil ng katotohanan. Hinihingan nila ng resibo at dahil wala silang maipakita, sila ngayon na nagmumukhang katawa-tawa at puno ng inggit at panay sila bitterness. Especially sa paningin din ng nakakarami. So kung makikita mo, andito ang Fool, ang bago mong simula at ang pag-iwan sa kanila. Tumingin ka rito, no? Taurus, habang sila ay naggagaguhan at nagkakagulo sa buhay nila. Dahil sa Knight of Swords dito, dahil sa karma, sa karma ng universe. No? Habang nakatali sila sa sarili nilang karma at inggit, ikaw naman ay malayang naglalakad palabas sa kwento nila. So, ang Fool, ito yung nagre-represent ng brand new beginning. Pero, zero baggage and absolute freedom. No? So, nare-realize mo na ngayon na hindi mo kailangan bumaba sa level nila para magigante. So, binitawan mo na ang bigat. So, hayaan mo na lang silang kainin ng sarili nilang sistema habang ikaw ay humahakbang patungo sa panibagong kabanata at very excited ka rito. Ito yung bago mong kabinata ng buhay mo na puno ng lightness at saya. So, ang pinakamasakit na karma para sa isang taong inggitero sa'yo ay ang makita kang masaya, tahimik, nagpapatuloy sa buhay na para bang kailanman ay hindi ka na naapektuhan dito. No? Kita mo excited ka rito. Parang hindi mo din nakikita ang panganib. Basta I go. Parang you're gonna take the leap of faith para isnabin lang itong mga kaguluhan nila. Basta ikaw nag-enjoy ka, you're having fun. No? At hindi nila naapektuhan ang liwanag mo rito. So, ang nakikita mo rito, ang meron kang 10 of Swords at 8 of Wands dito, ang tapos na laban at mabilis na hustisya para sa iyo. Tingnan natin itong kombinasyon ng dalawa, no? So, ang 10 of Swords, ito yung huling pako. Sabihin natin, huling pako sa ataol ng toxicity, no? It's over, parang ganon. Ang sakit ng paninira at pati yung mga manipulasyon. Yun yung mga ginawa nila sa'yo. Kumbaga, pinapatay na yan ng universe ngayon. Sagad na ang karma sa kanila, no? Nakarating na rin sa dulo kung saan kailangan nilang harapin ang resulta ng lahat ng kanilang kapangitan na ugali, no? At bakit mabilis ang karma? Dahil kasunod nito ang 8 of Wands. Kaya dito napakabilis, no? Agad-agad din. Dumating din ang Knight of Swords, no? Itong Knight of Swords dumating din.
Ibig sabihin, walang delay. Mabilis na nagpadala ang universe ng alignment sa buhay mo, habang ang karma ay mabilis na tumatama sa taong nananakit sa'yo. Mabilis din ang pagpasok ng bagong opportunity sa'yo, blessing at magandang balita sa buhay mo. So Taurus, yung mga pinto na sinubukan nilang parang isara para sa iyo, mabilis bubuksan ng universe yan ng doble-doble pa, no? So ayan ang tatandaan mo na. So buksan natin ang iyong planet dito. Be realistic about, be concerned about, you must wait before you can. Saturn. So ang sign is, wow, we've seen here Virgo, method for healing power and analyzing resulting from perfectionism of Virgo. So mamaya, wait lang basahin ko muna. And the house, immediately, the way you project yourself, do it on your own. Sa first house, kaya this is very soon. Kaya pala very soon ang karma nila, no? Ayun, because this is in the first house. So, pumasok dito yung napakalakas na astrology energy para sa healing at sa iyong hostisya. Ito ang planet Saturn, be realistic and wait ang nakalagay dito. Si Saturn planet at ang karma at time. Ito yung ang payo sa iyo ni Saturn ay maging realistiko ka at matutong maghintay. You must wait before you can see the total outcome. Huwag mong madaliin ang karma nila at huwag mo na rin silang pakailaman. Habang naghihintay ka ng mga pasensya, dahan-dahan, pero siguradong itinatayo ni Saturn ang hustisya mo, no? Kita mo naman, mabilis kumilos ang universe, no? Sa sign ng Virgo, ito rin sinasabing healing and protectionism. Siguro isang tao rin na Virgo ang talagang nagpasakit din ng iyong damdamin o Virgo ang kanyang energy. Sa proseso ng iyong healing, ang Virgo energy ay nagtuturo rin sa iyo ng tamang pamamaraan, no? Maaring maging maingat o makomplikado ang pakiramdam dahil sa tendency para sa perfectionism. Pero paalala rito sa iyo ay ayusin ang routine mo, no? At alagaan ang kalusugan mo at linisin ang space mo mula sa anumang energy ng nakaraan din, no? Yan pa yung pang meaning. And then, kung makikita mo, andito yung house, first house. This is immediately on your own, sabi rito. So, ang first house dito na, I could feel na nakatutok sa iyong sarili o sa iyong aura at sa iyong katawan. So, ang utos ng universe, do it on your own immediately. Huwag ka nang maghintay ng tulong o validations mula rin sa ibang tao. No? So, lalong-lalo na mula sa taong nanakit sa iyo, bawiin mo ang kapangyarihan mo ngayon, no? Focus on yourself, your appearance, and your personal goals here. Ayan, nakukuha niyo po ba? So, ito ang ating how does my body wants to move today, ang sabi. Ito yung soul message sa iyo, this is about body wisdom. Ang tanong ng iyong kaluluwa sa katawan mo at tungkol sa katawan mo, no? Nais ipaalala ng kaluluwa mo na ang halaga mo ay hindi kailanman nababawasan nung siniraan ka nila. Kumbaga, ang pinakalaban na ito ay hindi mo kailangan pasanin, no? So, pahintulutan ang universe na mangyari ito para matanggal ang mga taong hindi totoong nagmamahal sa iyo. So, ang souls mo ay naghahanda na para sa mas mataas na antas ng tagumpay mo. Ang tanging hiling lang ng kaluluwa mo ngayon ay ang magtiwala ka na ligtas at protektado ka ng divine authority. No? So, kung makikita mo dito, kapag daw gumagalaw tayo, ito, babasahin ko na po ito. When we move, we change our state and raise our vibrations. So, this new elevated state becomes a channel for more energy. Are you moving your body daily? Are you passionate about it? It is time to try something new, ang sabi. How does your body wants to move today? Listen and joyfully do. Today's soul's actions mo sa oras na napanood mo to. Tinatanong ka, ay tanongin mo rin sarili mo.
Paano ko ba pinapagalaw ang katawan ko? Ano bang gustong gawin ng katawan ko ngayon? Parang gano'n, no? So, listen and joyfully do it. Kasi pag minumove natin ang body natin, nag-change ang vibrations natin, pati yung nagre-raise tayo, no? Kumbaga, na-channel tayo sa marami pang energy. So, tinatanong ka rin kung ginagalaw mo ba, nag-a-attend ka ba ng gym, o hindi ko naman sinabi mag-attend kayo ng gym, ha? Baka nakalimutan yung mag-exercise din, no? Try nyo raw, try something new. No, kung hindi kayo nag-exercise, hindi kayo nag-yoga, hindi kayo nag-gym, do it, hindi kayo nagta-tai chi, try it daw. Your souls want you to focus on your physical health, no? Ayan, how does my body wants to move, ang sabi rito. So, ang katawan mo yung parang nagdadala kasi ng ano ng sabihin natin maraming tensyon mula sa inggit at sakit na ibinato ng ibang tao, no? So, ngayong araw na to, ang katawan mo ay gustong kumawala rin, no? Kinukunik ko bakit ganito ang binigay sa iyo ng souls mo kasi talagang nakita natin the karma is here, baka nasa healing ka na, no? Para lubusan mo rin silang mapatawad at maintindihan mo ang flow ng karma, no? Na kung ano ang ginagawa ng universe to your own healing din, no? So, ayan yung maglakad ka rin daw, no? Mag-stretching ka, sumayaw, o gumawa ng anumang mga kilos. Ayan, mag-TikTok ka. Magpatuloy, basta tumutulo ang pawis mo, at kumikilos yung mga dugo mo, nagre-rotate, no? Huwag mong hayaang maging stiff ang katawan mo rin sa stress. Isabay mo sa bawat paghiga at paggalaw ang pagbitaw sa mga lason na iniwan nila. Ang katawan mo ay handa na mag-heal, no? So, igalaw mo ito ngayon ng may kumpiyansa at kalayaan, no? Tapos na ang heart mo at saka yung mind mo. Ngayon, yung katawan mo naman, yung physical naman ang pagtuunan mo. Yan ang pinaka last na step mo to have that to bring back your energy. So, bibigyan pa kita ng angel guidance. Wait lang po. Hanapin ko lang yung... Ito na lang, maganda to. Yung loving words of Jesus, no? Bibigyan kita ng verse and try to look it sa Bible. Okay, Spirit Guide. Bibigyan kita ng verses dito, no? At baka may mensahe ka pang makuha. Ito daw, fear not. Ayan, huwag ka rin matakot. Little flock, for it is your Father good pleasure to give you the kingdom. Try to open your Bible, Luke 12, verse 32 na. Ayan. Huwag kang matakot, little flock, sabing ganon. For it's your Father good pleasure to give you the kingdom. No? So, you will get those meanings sa Luke 12, verse 32 po. I-check nyo po yan, no? Gusto pa kitang bigyan ng mga ano dito Tingnan ko nga kung may makukuha tayo dito. So, yan, pahingi naman po ng like and hype and pahit na rin po ang notifications bell. Yan, mag-unconditional love daw. Someone who has an affection towards you. Fairness of love is also coming towards you. Ayan, the next persons might be fairness and love. Maari din fairness and love ang kasagutan din dito sa karma na ito, no? You will gonna be really justified. Ayan, pahingi po ng like and hype and paano na rin po ang ating notifications bell, no? Pag bago kayo sa ating channel.
Ayan, sana nagustuhan yung ating reading ngayon. So let them, no? Hayaan mo na sila. Let the universe handle the rest, okay? So thank you and God bless you na.